Hello! Sa title pa lang ay alam nyo na kung tungkol saan etong video ko for today. First time mo bang mag-travel international pero hindi mo alam kung ano yung gagawin sa airport, oras kung kailan dapat nasa airport, procedure sa immigration, and even procedure sa check-in. Kung first time mo mag-travel international at wala ka talagang alam kung anong gagawin sa airport, anong oras ka pupunta sa airport, anong gagawin sa immigration, kaya kung gusto mong malaman kung ano yung mga procedure, ano yung mga eme-eme sa airport, then keep watching. Nabanggit ko pala kanina kung ano yung eme-eme. Yung eme-eme guys, kung ano yung mga gagawin sa airport. Well, nabanggit ko naman. Pero bago ang lahat, gusto ko munang i-share sa inyo or sabihin sa inyo or paalala sa inyo na hindi ako travel expert. So lahat ng sasabihin ko dito ay based lang sa aking experience at nalalaman. Pangalawa, meron akong mga shared videos na ginawa about sa experience ko sa pag-a-apply sa US. Sa embassy, kung ano yung mga question at mga videos na shinare na mga travel experiences entry going to Vietnam, Cambodia, Taiwan, Hong Kong, Macau, Singapore. Kung first timer kayo, napadaan kayo dito ngayon sa channel ko at gusto nyong malaman kung paano yung mga procedure, then browse nyo lang guys sa channel ko. Alam mo, kung first time mo talagang mag-flight international, etong video na to ay para talaga sa iyo. Mag-start na tayo from the very beginning. From the very beginning. Ang unang kailangan mong malaman ay dapat nasa airport ka 4 hours before your flight or before your departure. Secondly, sa airport, before you get in, ready your passport and flight ticket sa security. Kasi bago ka makapasok sa airport, guys, bago kayo makapasok sa airport, kailangan i-prepare mo na yung passport mo, yung ticket mo, kasi i-confirm nila kung may flight ka ba talaga. And then, next thing to do is, kung may nakita kang crew, pwede mong, like, mga crew, mga naka-uniform, like mga Cebu Pacific, ganyan. Pwede mong itanong yung sa kanila kung saan window na pwede kang mag-check-in. Or if not, meron naman mga screen dyan na pwede mong i-check kung ano yung window ng flight destination mo. And then, next is to prepare the travel documents like yung passport, e-travel. Wala nang form ng departure form ngayon na sinusulatan katulad nito. Wala na yan guys. Ang ginagawa na ngayon is kailangan mong mag-register sa e-travel. Meron akong ginawang video about this, then browse nyo lang sa channel ko. Dito, may ginawa akong video na step by step kung paano mag-register. Kaya kung gusto nyo malaman, browse nyo lang din sa channel ko guys. Okay? Madali lang naman ang e-travel. So, kailangan nyo ng e-travel and then kapag okay naman, walang problema sa e-travel nyo, then proceed to check-in counter. So, hand your passport and the other documents para mabigyan ka ng boarding pass. Dito, make sure na paid na yung travel tax nyo or included na sa plane ticket nyo. Kung hindi naman, pwedeng magbayad ng travel tax sa airport. May mga window, may mga signage dyan na mga travel tax. Doon kayo magbabayad ng travel tax. Kasi hindi kayo makaka-check-in guys kung hindi kayo bayad sa travel tax. At kung makikita nila na hindi included yung travel tax sa ticket nyo. Minsan, para walang hassle is pwede nyo nang i-include yung travel tax nyo. So yung travel tax is nasa around 1,620. Kung okay na, then, yung receipt, ibigay din kasama ng passport sa check-in counter para mabigyan ka ng boarding pass. Kasi hindi ka talaga bibigyan ng boarding pass kung hindi ka bayad. And then, next, kapag tapos ka na sa check-in at nakuha mo na yung boarding pass, kung may 2 oras ka pa before your boarding, then pwede naman kayong kumain muna or tambay muna with your loved ones or fam. Pero kung ayaw mo nang kumain at tumambay, then proceed to immigration. Sa immigration, before you enter, may security dyan na nag-check ng passport plus your boarding pass and your e-travel. Yung sa e-travel ay pwede niyang ipakita na kahit sa phone lang yung QR code kasi yan lang naman yung chine-check nila. And then,
Kung okay na at walang problema, then proceed sa window ng immigration. Go to Philippine lane. Basically, ang laging tinatanong ng immigration officer sa mga traveler ay kung meron ka bang kasamang magta-travel, kung ilang araw ka mag-i-stay or ilang araw ka sa pupuntahan mo, and then minsan din is chine-check nila yung confirmation ng accommodation mo. One thing more is the return ticket. So, yun yung mga common question ng immigration officer. So, case-to-case basis, guys. Minsan, chine-check din nila yung mga supporting documents. So, here, kung sa first officer, kung tingin nila is parang doubt sila sa pagta-travel mo abroad, then they will ask you to proceed sa isang room and go for another interview. At dyan ay magtatanong sila ng mas madaming question and mag-a-ask sila ng mas madaming documents based on your answer. So, yung mga documents na hihingin nila sa'yo is mag-base lang naman sila kung ano yung sasabihin mo. Like, for example, kung meron nag-sponsor sa'yo. So, sino yung nag-sponsor sa'yo? Kailangan mong ipakita yung documents like ID ng nag-sponsor sa'yo. Parang mga ganon. ID, work certificate, or contract kung meron in case na nagtratrabaho sa bansang pupuntahan nyo yung mag-i-sponsor sa'yo. Yun nga guys, sabi ko kanina is case-to-case basis. And then next, in case everything is okay na from immigration, next is the final x-ray. So next is to find your boarding gate. Aside sa makikita mo naman sa boarding pass mo yung kung anong gate ang pupuntahan mo, or pwede mo din i-check also sa big screen ng departure. Also listen to the announcement, baka may mga changes sa gate or delayed ang flight. Madalas Cebu Pacific ang ganyan. Or minsan hindi mo alam na nag-change na yung gate mo at boarding na kasi hindi sila nag-a-announce guys. Yung unang boarding gate na, yung dineclare na unang boarding gate is minsan pinapalitan nila. At yung pumalit naman doon, minsan hindi din nila sinasabi na, oh, eto may changes. Ang Cebu Pacific ay doon na sa kabila. So, dito, be careful about sa boarding gate kasi madalas may changes ang AirAsia or sa Cebu Pacific. Lalong-lalo na sa Terminal 3. Okay? Yes guys, tip yan sa inyo para hindi kayo maiwanan ng eroplano. Then, pag nahanap na ang gate, then finally, boarding na at ready to take off. Sa arrival naman guys, sa country na pupuntahan nyo, it's like Singapore. First step is to proceed the immigration counter. So dito, kailangan kalma lang sa pagsagot ng mga question ng officer. Most of the time actually ay wala naman silang mga tanong or hinahanap na documents. And then next, after that, kung finish ka na sa immigration, next is to claim your baggage. So, yun lang guys. Ganun lang kadali from airport to airport. So, sana sa video na to, meron kayong natutunan today. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan, please click like. Kita-kits again sa susunod na video. Bye!